Iginagalang Governor Daniel R. Fernando. Sa nagdaang ilang panahon, batid ko po na hindi madaling desisyon ang aking kinakaharap. Napakaraming tinig at katwiran ang aking naririnig. Subalit sa kabila ng maraming katanungan at matapos ang matagal-tagal na pagsusuri, ako po ay bumuo ng isang mahalagang pagpapasya. Sa yugtong ito ng aking buhay na inalay para sa Diyos at sa bayan, ang inyong lingkod, Daniel Ramirez Fernando, ay nakahandang makikilahok sa pambansang pagbabago, hindi para sa politika, at lalong hindi para sa aking pangsariling kapakanan. Ako po ay nagbuo ng matatag na kapasyahan sapagkat nadarama ko na nakasalalay dito ang kinabukasan nating lahat ng ating bansa. At higit sa lahat, ang buhay ng ating mga kababayan. Sa aking mga kapwa Bulakenyo, gusto ko pong ipaunawa, hindi ko po intensyon na pangunahan, o saklawan ng inyong kalooban sa pagpili ng taong mamumuno sa ating bansa. Hindi pa ganoon, di po ganoon ang kahulugan ng paninindigang ito. Bagkus ay nais kong mabuksan ang daan sa isang malalim na pagkaunawa ng bawat isa. Ano nga ba ang katangian ng isang mabuting pinuno ng isang bansa? Sino ang dapat nating paglagakan ng tiwala para sa kinabukasan ng ating mga darating na henerasyon? Walang iba kundi ang mga kabataan. Hindi ko po ginawa ang pag-iendosong ito upang makaungos. Ulitin ko po. Hindi ko po ginawa ang pag-endorsong ito upang makaungos sa aking mga katunggali o sa aming mga katunggali. Sa tulong, suporta at pagmamahal ng aking mga kapwa Bulakenyo, ang inyong abang lingkod po ay, ayoko po talagang sabihin na ito, but actually, ito na tayo. Tayo po ay nangunguna sa lahat ng lehitimong survey. Ang aking ipapahayag sa araw na ito ay walang halong ibang motibo maliban sa pagtindig sa prinsipyo para sa ikabubuti, like I've said, ng ating mga kababayan. Ako po ay taos-pusong naniniwala sa matapat at mapanagutan at mapagkalingang serbisyo publiko ng leader na ito. Napagtanto ko po na nasa kanya ang puso, talino, at katatagan na mayaangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. At sa aking pag-iikot sa bawat sulok ng lalawigan, ay nasaksihan ko ang kalalagayan ng ating mga kalalawigan. At narinig ko ang kanilang mga hinaing. Kailangan po ng ating bansa ng isang pinunong nakadarama sa kalagayan ng kanyang kapwa. Isang pinunong walang bahid ng korupsyon, at higit sa lahat, isang pinunong may matatag na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Na siyang magdadala sa atin sa isang maunlad, mapayapa at maaliwalas at kulay rosas na bukas. Sampung kandidato ang nag-aalay ng sarili upang tumangan sa pinakamataas na posisyon bilang Pangulo ng Bansa. Siya mang kalalakihan, subalit namumukod tangi ang isang babae. Isang balo. Kumbaga, solo parent. Na bago pa man pumasok sa politika, ay naging tagapagtanggol na po ng mga maralita at walang tinig sa lipunan. Siya ay nanguna upang sa abot ng makakaya itawid tayo sa gitna ng pandemyang ito. Inspirasyon siya ng patuloy na dumaraming Pilipino, lalo na ng mga kabataan, na siyang pag-asa at kinabukasan ng bayan.
Hindi lamang po siya naging isang ina sa kanyang 3 anak na babae. Bagkus ay naging ina ng bansang Pilipinas at nagsilbing ilaw ng pag-asa ng sambayan ng Pilipino sa gitna ng krisis at kalamidad. Nasubaybayan ko po ang kanyang karera sa politika, karera sa paglilingkod. At doon nakita ko at nabalitaan ko na siya talaga kapag siya pumupunta ng Kongreso mula Bicol ay nagbabas pa. Sabi ko, ibang klaseng tao ito. Mukhang hindi ko yata kayang gawin yun. Ano po? Eh, sa totoo lang po, nakahanga-hanga ang ganon. Ano po? Well, sa totoo lang, hindi niya inalintana ang kanyang seguridad. Ano po? Bagus pinagkatiwalaan niya ang mga nakapaligid sa kanya. At ganon din naman ako. Sa totoo lang. Sapagkat Diyos ang magiging gabay natin sa pang-araw-araw. Lahat po tayo mamamatay. Lahat po tayo walang forever. Alpha, Omega. May darating, may aalis. May aalis, may darating. Kailangan lang po natin ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat siya ang mamimili dito. At yun ang iniling ko. Na ituro mo sa akin, Panginoon, ang landas ng katotohanan. Ikaw ang maging desisyon ng buhay ko. Hindi si Daniel Fernando ang pipili. Ganun din po nang pinili ko at dumating sa buhay ko. Si Vice Gov, soon to be hopefully by the will of God. Si Alex Castro. Ipinagnubina ko po yan. Sa lahat ng mga Katolikong nandito, alam ko, isa yun bahagi ng ating paniniwala sa ating pananampalataya. Siyam na araw po akong sunod-sunod na ipinagdasal simula po nang ako'y pinagtaksilan. Sa totoo lang, nagnubina po ako. At iniling ko, Lord, ibigay mo po sa akin ang aking mga kasama na sa palagay mo ay karapat-dapat sa akin at magiging katuwang ko sa aking totoo at tunay na paglilingkod. Kaya po, dumating sa buhay ko ang ating, hopefully, ayan po, ang ating Vice Gov, Alex Castro. Palakpakan nga po natin siya. Wala pa po siya. Papunta pa lang itin. Well, ang lahat po ng nangyaring ito sa buhay ko ay pinag-ubaya ko sa ating Panginoon. Marami nagtatanong, ano ba talaga? Ano ba talaga? Ulitin ko po. Ang lahat po'y pinag-aaralan. Sa bawat pag-aaral mo, sa bawat pagpaplano mo, sa bawat pangarap mo, itataas mo yan sa Diyos. At dudugtungan mo sa uli, it's your will, not my will. Sapagkat siya ang dapat gumalaw, hindi ikaw ang masusunod sa sarili mo dahil ikaw ay nilikha lang niya. Siya pa rin ang masusunod sa lahat upang tayo po ay matama sa lahat ng ating gagawin. Ikinagagalaw ko pong ipahayag sa araw na ito. Saksi ang aking mga kapwa, lingkod bayan at kandidato ng National Unity Party, kayo din ang ating mga kababayan. Ang aking taus-pusong suporta sa kandidatura ng ating kasalukuyang Vice Presidente na sa mabiyayang patnubay ng makapangyarihang Diyos ay siyang susunod na magiging Presidente ng Republika ng Pilipinas, iginagalang Leonora Leni Robredo. Palakpakan po natin. Let a woman lead. Let Leni lead. Mabuhay ang dakilang lalugin ng Bulacan. Mabuhay ang ating kaisa-isang bansang Pilipinas. God bless Philippines.